Ay, magandang gabi ho mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Vlog na naman, medyo ginabi. Alas 7 ho ng gabi rito sa Pilipinas, mga friend. Bigyan lang ho tayo ng reaksyon dito kay Atty. Enzo Recto. No? Ay, salamat doon sa dumadagdag na subscriber, no? Sige pa konti-konti, ayos na yan. Ano lang ho ito 49 minutes ago. Wala pang isang oras 1 hour. Laman daw ito ng mga balita Sabi dito, hindi pa rin daw niya isusurrender sa ICC si Duterte ayon kay Marcos Jr. Ito pamagat Oo. Pakinggan natin. Ito yung sinasabi ko dito kay Marcos Jr. Ha? Talagang hindi mo maintindihan, hindi consistent. Ha? Ang dami ng ginagawa sa kanya ni Duterte, ang dami ng sinasabi, nananawagan na sila Alvarez ng kudeta. Ha? Mag-withdraw na daw ng suporta ang PNP at AFP sa presidente ng Pilipinas. Ha? At sa nakikita natin, talagang sa tingin ko, maraming mga pinaplano ang kampo ni Duterte. Talagang sila, gagawin nila ang lahat, mapatalsik lang si Marcos. Bagamat sinasabi natin medyo mahirap, walang suporta kila Duterte, pero hindi titigil yan. Gagawa at gagawa yan ng patraidor na mga plano, suportado ng China. Pero ito si Marcos Jr., mayroon ng pagkakataon na maidispatcha niya si Duterte sa paraang legal. Sa paraang legal. Pero, ayan sabi ni Duterte, ni Marcos Jr., in-interview siya. Lahat halos ngayon ng mga balita, yan ang laman. Lahat ng dyaryo, yan ang balita. Philippines will not hand Duterte over to ICC, sabi ni Marcos. Ngayon lang po yan. Mainit na balita. Kaya, awan ko, sabi ni Dan Jobs, baka kunwari lang attorney. Sana nga kunwari lang. Ang problema talaga kasi kay Duterte, kay Marcos, parang napaka-confident niya, napaka-kumpiyansa niya na hindi siya kayang pabagsakin nila Duterte. Totoo yan. Totoo yan. Mas malakas siya ngayon kaysa kay Duterte. Pero, huwag niyang mamaliitin. Mga traidor yan. Traidor nga sa bayan, sa kanya pa. Diba? Diba mga kabunyog? Ito yung sinasabi ko. Kaya maaalala niyo ako, lagi akong nagsasabi, suportado naman natin si Marcos sa mga maayos niyang desisyon. Pero marami ring pagkakataon na hindi maganda ang mga nagiging desisyon niya. Hindi siya consistent. Ito yung isa sa mga yon. Ito yung isa sa mga yon. Kaya wag po kayong magtaka sa akin bakit hindi masulid-sulid ang aking suporta sa Marcos. 'Di ba? Alam niyo naman ako, sabi ko, sa maraming bagay, tulad sa issue sa China, okay tayo dyan. Suportado natin ang administrasyon ni Marcos. Sa mga ginagawa niya kontra kay Kibuloy, sa SMNI, suportado natin siya dyan. Pero pagdating sa stand niya sa ICC, saka sa stand niya kay Sara Duterte, sabi natin, hanggang kailan siya matututo na hindi niya pwedeng hayaan na lang si Duterte sa ganyan. Iba na ang ng Actually, mamaya i-discuss ko sa inyo. Ipapanood ko sa inyo yung mga sinabi nila Pantaleon Alvarez, nila Harry Roque, lahat talaga pagpapabagsak na kay Marcos. Hindi lang nila ginagamit yung term na pagpapabagsak kay Marcos, pero malinaw pagpapabagsak kay Marcos yun. Shout out kay Edel Aguilar. Machiavellian daw, sabi ni Jimmy Bayatan. Ang problema, hindi nga ganun si Marcos. Hindi ganun si Marcos Jr. Masyado siyang malambot. Yan ang problema. Ang problema niya dito, anong taon pa lang ngayon? 2024. Sumahaba pa ang panahon niya. 25, 26, 27, 28. So kung hindi niya i-dispatcha yan si Duterte, sa ganyan klase na leader, si Duterte, ngayon pa nga lang, 2024 pa lang, pumuposisyon ng kontra sa kanya, at ang pagkukontra sa kanya nila Duterte, hindi tahimik, lantaran, hindi yung
Hindi yung pagkontra na na walang mga pagbabanta, may mga pagbabanta. Kaya pag hindi niya yan dinispose, halimbawa lumabas ang warrant of arrest ng ICC sa susunod na buwan, tapos hindi niya ito in-enforce, kasi ang sabi kasi ni Marcos, walang jurisdiction ng ICC sa Pilipinas. Yan ang problema. Yan mga kabunyog ang problema. Kaya masyado siyang mabait. Mabait siya kay Sara Duterte. Pinagtatanggol niya pa. Oh, di ba? Binabastos na siya ng todo-todo nila Duterte. At sila Duterte, wala nang kontrol. Wala nang pagtago ng kanilang gustong mangyari kay Marcos. Sinasabi na talaga nila eh. Oh, sabi ni Marcos sa nila Alvarez, tinatawagan namin ang PNP at ang military, mag-withdraw na kayo ng support sa chief executive. Iba na ang takbo ng presidenteng ito. Oh, unong taon pa lang ngayon, 2024. So kung ngayon pa lang na 2024, ganyan na sila. Lumalaban na sa administrasyon ni Marcos, ibig sabihin, marami pa yung gagawin sa 2025, marami pa yung gagawin sa 2026, marami pa yung gagawin sa 2027, marami pa yung gagawin hanggang 2028. Lalo na pag malapit na yung 27, 28. Ngayon pa nga lang, kalakasan pa ng Marcos kasi kalahati pa lang ng administrasyon. Lumalaban na sa kanya ang mga Duterte. Lantaran ang paglaban. Ngayon, ito na yung panahon na i-check niya. I-check niya. Binibigyan na si Marcos ng pagkakataon paano niya i-check ang Duterte. Ito yung paraan ng pag-check. ICC. Ayaw niyang gamitin. Kasi sinasabi niya, wala daw jurisdiction ang ICC sa Pilipinas kasi maayos naman daw ang takbo ng ating sistema ng hustisya. Ang problema nga, hindi niya nga mapaaresto si Bantag. Hindi niya mapaaresto si Kibuloy. Hindi niya mapabalik sa Pilipinas si Tebes. Tapos sasabihin niya gumugulong ang hustisya sa Pilipinas. Ito yung mga kabunyog. Ito yung sinasabi kong ako naman, prangka naman sa inyo eh. Lagi kong sinasabi, ang maayos ang mga sinasabi ni Marcos, support. Ay nako, attorney. Sa akin, mga friend, ito, sana, dati parati sinasabi, sana mali ako, di ba? Ngayon, sana tama ako. Ang hintayin lang natin dito, Attorney Enzo, pag nandyan na yung ICC, doon na magkakaalaman, no? Doon na magkakaalaman. Kung hindi nga ibibigay ni Bongbong. Unang-una, International Criminal Court yan, parati ko na nga sinasabi, di ba, wala namang kasalanan si Bongbong dyan sa kaso na kinakaharap na itong matalinong presidente. Mga boss, itong napakatalinong presidente, oo. Alam mo, attorney, saka-sakaling yan, kung sasabihin na niya ngayon na makiki-operate sa ICC para isurrender si Digong, di nagkagulo na, di ba? Magugulat na lang tayo pagdating ng malamang, sana tama ako. Hindi sana mali ako. Magugulat na lang yan. Oo. Hindi pwede sabihin eh. Tsaka mga friend, maraming advisor yan si Bongbong. Oo, maraming advisor yan. At wala namang gagong advisor niyan ang magka-advise sa kanya na wag mong isurrender sa ICC itong Duterte. Pag may nag-advise sa inyo, pag in-advisean ka ng ganyan na wag mong isurrender yung bumabalahura sa iyo na Duterte, wag mong isurrender sa ICC, wag kang makiki-operate sa ICC, tanggalin mo na yan kung yan ganyan advice sa inyo yung mga nakapaligid sa yung mga presidential advisor mo. Di ba mga friend? Ako hindi ako niwala na hindi niya ibibigay. Kaya lang, yun nga, magugulat na lang tayo. Ganun yan. Oo. Kasi, parang si Harry Roque. Si Harry Roque, talino eh.
Siguro si Roque, hanggang sa kuko sa pals, hanggang sa kuko ni Harry Roque sa paa may utak. Masyadong sumobra nga lang sa utak, no? Mantakin mo, ang dada ni Roque, di ba? Kung maniwala dyan, yan, advisor ni, ni Digong. Huwag ka maniwala dyan. Alam din ni Digong yan. Hindi ganun katanga si Digong, ha? Tsaka yun nga, mga advisor ni Digong, si Roque. Di ba? Hindi pwede salita-salita lang. Papirmahin mo siya na hindi kanya isusuko sa ICC. Tsaka yung Armed Forces of the Philippines, lahat, NBI, papirmahin mo na hindi sila makiki-operate sa ICC. Di ba si Harry Roque, wais si Harry Roque. Di ba? Kung di ba naman napakawais niya, anak ng pating. Dating human rights advocate yan, tignan mo ngayon, nanood ba ka doon sa yung Malibog ng rally sa Maribog ba o Maisog? Maisog, kala ko Malibog. Kailan kaya yung peace rally nila ng Malibog, Walang magawa ito mga to. Hindi ewan ko pag hindi nangyari yung pag nangyaring hindi niya isusurrender, hindi siya mag-operate sa ICC, wala na. Lahat to isang malaking kabaliwan lang. Nanonood tayo ng tawag nating pelikula na nagsusuntukan pero hindi magkatamaan. Yan. Di ba mga boss? Yan po yan mismo. Pag hindi hindi binigay ni Bongbong yan, hindi siya nakiko-operate sa ICC, pag nandiyan ay warrant of arrest ng ICC, nanonood lang ho tayo ng pelikula, wag na ho tayo maniwala dyan. Nagbabarilan ho sila, walang bala. Yan. Yun po yan, wala na iba. Ito, ang kaso nung para pinoteksyonan mo, hindi ba? Buti sana kung pinoproteksyonan ni His Excellency, simpleng kaso. Crimes against humanity. Libo-libo ang namatay. Tapos sasabihin mo, hindi ka makiko-operate. Mukhang mali. Di ba mga chief? Pero sa tansya ko, tutuluyan mo yan. Sana tama ako, hindi sana mali ako ng mga friend. Kasi ang hirap isipin Gaya sabi ni Atty. Enzo, di ba? Lahat na, ginagarapal na siya, di ba? Pero yung pagtatanggol niya pa si Sara at sabi niya, I don't consider Duterte as a political enemy. Ganun. Alam niyo, si Duterte lang ba pwede magsaywar? Si Marcos pwede rin. Let us wait, malapit naman na. Sabi nga, di ba? By June, baka nandiyan na. Pero gaya sabi, kaya ginagawa na lahat itong Duterte, ang kanilang magagawa, bago dumating ang warrant of arrest, hindi po sila naniniwala na hindi makiki-operate. Hindi siya, tinatawag natin, magnanakaw, galit sa kapwa magnanakaw, hindi yan, wala na tiwala yan. Yung unitives, wala na. Ganun na nangyari dyan, mga friend. Di ba? Sasaksakan sila At kaya ito isa, diba? Sabi nga ito, nanganawagan sila, mag-withdraw na kayo dyan, dito na kayo, wala yan. Ilang araw na lang, ang bilis ng panahon di ba? Ang bilis ng panahon. Pero malamang, Harry Roque, malamang tama yung kutob mo. Ngayon ka lang nagsalita ng tama. Di ba? Mag-collab na po tayo. Taki mo, puproteksyonan mo. Minumura ka na halos. Linggo-linggo. Nirarally ka na. Mga anak, kung ano nasisabi sa'yo, puproteksyonan mo pa.
pwede kang patayo ng monumento, tatabi ka kay Rizal. Ba hindi? Hindi pala. Ewan ko. Kasi si Rizal matalino eh. Pagka hindi mo, ewan ko sa'yo. His Excellency. Shout out Jet Ramos Nak. Sabi niya, magandang gabi po tayo. Mahaba-haba ito. Maraming nag-comments eh. Oh. Kalat ni Baya, shout out Miss Akira Milo, shout out. May have a blessed Sunday. Ingat palagi. Sabi ni Kalat ni, wala si Kasig. Akira eh. Good evening, Karoke. Bato tayo, Karoke. Ito. Noel Tenko. Shout out. Good PM, Karoke. Bilang na ang oras sa mga Duterte. Yun nga, bilang na nga oras eh. Pagka sinabi ni Bongbong, Attorney Enzo, na makiki-operate siya, makakagawa pa ng maraming gulo yan. Diba? Lalong magwawala yan. Kaya, alam mo yung asong mahilig sa tahol. Dapat ano yun. Yung tahol ng tahol. Dapat kinakalma-kalmo mo lang yan. Ito. Noel Tenko ulit Nilubog tayo ni Digong. Ito. Larry Encinares. Welcome to the club. Sabi niya, baka takot ng CPBBM kay Digong nyo sa totoong magic nung nakaraang eleksyon na si Lenny at Kiko ang totoong nanalo. Sabihin, aaminin nila. Ganun. Sana. Kalat ni ulit walwal. Hoy, paring bleng-blong. Huwag kang puro walwal. Trabahuhin mo na. Baka sa labas ka pa ng Malacanang pupulutin. Ang weak mo talaga. Bakbakan mo na. Yun. Tingnan natin kalat ni. Ladies Anita, shout out. Happy blessed beautiful Sunday po Sir Rox, and to your loving wife, at sa aming mga patuloy na sumusubaybay at sumusuporta mga makatotohanan ng balita. Salamat po. Stay safe and God bless po tayong lahat. God bless, Ladies Anita. Sumagot si kalat ni Bayaw. God bless din sa'yo at sana masaya ang araw mo palagi, sabi niya. You're the one, Though you are the one. Two are the one. User, sabi ni user, hindi kabaitan yan. Katangahan na yan at takot ang nararamdaman dahil totoo nga siguro ang sinasabing addict siya. Kakainis, walang kadiin-diin magsalita, palibhasa. Di naman kasi makamahirap ang pamilyang Marcos, kaya malamya sa pang-api na ginawa ni Duterte at ng China sa mga kababayan natin. Malamang na hindi na naman din kakasuhan yan. At hindi na yan ibibigay sa ICC. Sayang talaga ang sweetie ni Duterte. Sayang talaga ang sweetie ni Duterte at hindi nanalo sa pagka-presidente si Leni Robredo. Kaya talagang dinaya nila dahil hindi sila sasantuhin ni Leni. Kaso dito, kaso doon ang aabuti nila. Yun nga Pwede, di ba? Federico Mandak, shout out. Xerox, no comment na ako dyan. Hirap sumuporta sa presidenteng tanga at duwag. Patay tayo dyan. Nakakasawa ng unawain siya. Good luck, Philippines. Biro mo, pinagtanggol niya pa si Sara sa huling interview niya sa kanya. Hindi yun bait, Xerox. Katangahan yun. Pati advisor niya, tanga din. Yun ang masakit. Tingnan natin. Federico Mandak, pagdating na ng warrant, kung sakasakaling wala pa, mag-iba na tayo. Para lang tayong ginagago. Pag, diba? Kalat ni Baya ulit,
Kaya magandang content. Pag wala ka na maikukontent pa dyan. Di ba? At para ka lang tanga ng ngak-ngak dito, wala naman palang mangyayari, di ba? Kaya magandang content, yung magpapanggap kang pulubi. O aakyat ka sa bundok at maghahanap ka ng mga walang makain doon. Lord, hindi naman ako pwedeng mag-TikTok na ako mahusay magsayaw. Pahala na. Pero pagka hindi pag hindi nakiki-operate sa ICC, ito talagang tabla-tabla na. Ano pa, i-content natin? Wala na. Ginagago lang tayo na itong, unitives na do, diba? Parang yun nga, tayong nanonood ng pelikula lang. Hindi nagkakasakitan. Diba? Alam nyo, mga boss. Sa mga ginagawa ni Duterte, ng mga Duterte dito kay Bongbong, merong pagkakataon na hindi bali na akong sapukin kaysa pagsabihan ako na hindi maganda mas magagalit ako dun. Kasi sinampal ka o sinapok ka, pag gumaling na yon, pwede mong mapatawad yung tao na parang aksidente, ganun. Pero yung diretso ka, mumurahin ka, ibang klase yun, mas masakit yun mas masakit yun. Ano ba para sa inyo, mga friend? Tuloy na. Yun ako Ibali mo na akong suntukin. Huwag mo lang akong pagmumurahin. Masakit yun. Diba? Kalat ni Baya ulit Sayang at hindi namanan ni paring Blenglong ang talino, angas, astig at hagupit ni paring Perdi. Walayo. Sa pangalan lang naging Marcos ang nganga ito. Tayo dyan. Kaya sabi ni Digong, di ba? Anong ginawa niya? Magaling lang mag-English yan kasi kung saan nag-aaral yan sa America, except for the name. Wala naman siyang ginawa. Sabi ni Digong, di ba? Di ba? Kinawa dyan pa. Nuweltahin ko ulit Sabog ang ebak ng mga Duterte pag si BP Leni kay Sara sa DepEd. Pag si BP Leni ng mga Duterte, pag si BP Leni kay Sara sa DepEd, pumalit, gano'n, hindi siguro. Ladies Anita, ang malaking pagmamahal ni Duterte shit. Hindi ko maintindihan, Ladies Anita, yung sulat Ginawa niya na lihim na kasunduan sa China. Dapat bago siya bumaba sa Malacanang, natural na i-report niya sa susunod na presidente. Yan ang lahat direct kay BBM. Shout out. Wala na si Estog sa Jaguar. Buhay pa ba yan? Kalat ni? Pares ni si Raulin, di ba? Celia Diasis. Welcome to the club. Celia Diasis. Mabait talaga ang ating Presidente BBM. I'm more inclined that he is doing this for our beloved country. Nag-reply si Ted. Sana nga magdilang anghel ka. Si Emily Capistrano, shout out nag-reply din siya. Karoke, opinion ko lang, hindi bait yan. Laking takot niya kay Duterte, may something behind sa kanila, kaya wag na tayong magtaka. Wait and see na lang tayo. Keep safe, Karoks, and God bless the Philippines. Keep safe, Emily Capistrano. Naniniwala ako sa iyo. Yun ba? Ilang ano na lang. Ilang lugar na lang pagdating nung warrant, yung arrest warrant, at hindi siya naki-operate, talagang hindi siya naki-cooperate sa ICC. Tapos na yan.
Close the show. Wala na. Para niyang namantakin mo, pre-detectionan mo yan. Siya pa maniniwala sa'yo. O, di ba? Librado Ludovico, shout out. Ay, naku, bongit. Ano ka ba sa mga Duterte? Hindi pwede ang tahimik anak ng Timawa. Gamitin mo yung iyong kapangyarihan bilang Pangulo. Ewan ko sa'yo, pwe. Galit na rin si Librado. Ayan, tignan mo, Ladies Anita ulit, Ayon kay former Supreme Court Justice Antonio Carpio na kanyang sampahan ng case sa ginawa niya sa West Philippine Sea Sierra Madre, Ayungin Shoal. Kaya dapat gawan ng samahan sa bawal na konstitusyon ang lahat. PBBM, gumising ka na. Stop supporting Butangera Sara. Tinatraidor ka kapag nasa ibang bansa. Yun nga. Hintayin lang tayo. Baka sakasakaling Federico Mandak, sabi niya, manood na lang tayo at makitawa sa katangahan niya. Madam Lisa, wag puro pasarap sa buhay. Matatapos na iyang kaka-travel ninyo. Pag si Sara na ang nakaupo, good luck uli. Stop na ako manood ng mga comment sa vlog sa politika. Ayun. Parehas tayo na iniisip, Federico. Hindi na rin ako mag-vlog ng politika pagka hindi niya binigay sa ICC yan. Librado Ludovico nito. Mukhang wala sa iyo ang dugo ng isang Marcos. Ano ka ba? Anong hawak sa iyo ng mga Duterte? Pinagtatawanan ka na ang Pilipinas sa buong mundo. Huwag sanang mangyari na isang umaga hindi na ikaw ang nakaupong presidente. Masyado kang malambot, lecheng hindoropot. Nainit ang ulo na itong librado na to. Divine Wilson, shout out Duwag din si BBM. Hindi magalaw mga Duterte. Binabatukan, binabastos pati buong pamilya niya. Minumura, pinapalayas, pinagbabantaan ng kudita. Na adik lahat na. Wala pa ring aksyon. Hindi na bait yan. Duwag. Sana makarating siya. Share nyo to. Malay mo, makachamba. Makarating kay His Excellency. Ano ba? AJ Reyes, shout out Katangahan na ni BBM. Yan. Ginagago na siya. Katanggap-tanggap ni BBM na ginagawa sa kanya ng mga Duterte. Mongoloid ata yan si BBM. Katangahan na yan ni BBM. Hindi na kabaitan yan. Ginagago ka na. Bait pa rin. Baliw ata yan. Sero. Hoy AJ, patawa mo naman ako. Decide, shout out. Ang sobrang kabaitan ni BBM ay magpapahamak sa kanya. Tingnan natin. User, shout out user. Takot yan sa mga Duterte. Merong alam ang Duterte, baka yun sa eleksyon. Pwede. Yun na sinisigaw ni si Glenn Chong sa rally. Oo, nandaya ikayan. Ang talagang hindi lang nandaya si Sara Duterte. Gago talaga. Wala na ring matinudo sa grupo ni Duterte, no? Sisigaw ni Glenn Chong kahapon. Doon sa Malibog, peace rally, oo. Wala kaya, hindi legit na president yan, nandaya yan. Ang talagang legit na nanalo, talagang malaki masayad din, no? Si Sara lang daw hindi nandaya. Kinawa dyan pa, no? Divine Wilson, bangag nga yata si BBM, sabi niya. AJ Reyes ulit, may anomalya yan, silang dalawa, hawak sa liig sila ng mga ang nagtrabaho, kaya kasama si BBM sa pandaraya nila nitong eleksyon. Alam risk, bahala sila. May G, shout out, week leader nga, sabi niya, Sakalam, welcome to the club, Sakalam. Sabi niya, huwag punuin ang salop ni BBM kasi diplomatic style niya.
Kasi tulad ng ama niya at kita naman kahit ibang bansa, ginagalang siya if mauntog lang mga DDS sana makita nila mga ginagawa ni BBM ngayon. Infrastructure, military upgrade, nagbigay ng lupa, agree, nagbayad ng utang ng Pilipinas, siya lang ang gumawa nun. Oh, mukhang bilib na bilib si Sakalam, ah. Divine Wilson ulit, oh. Pati Congress na duwag din, hindi na itinuloy yung pagbawi prangkisa ng SMNI at hindi rin ituloy ang warrant of arrest sa Congress kay Pacquiao. Ay tayo dyan. Ganun ba nangyari, Divine? Ito. Abraham Carillo, welcome to the club. Sumagot siya kay Divine, eh. Hindi na tinuloy kasi may warrant arrest na sa korte. Oh. Fiona Garingalaw, welcome to the club. Tingin ko takot si BBM kay Duterte. Mukhang alas ang hawak ni Duterte. Hindi ate alam yan, Fiona. Ladies Anita. Sabi niya, maraming salamat po Sir Roque sa mga binabahagi niyo po sa aming lahat ng supporters, viewers, lalo na sa lahat ng subscriber ng programa mo po. Good night po Sir Roque. Your loving wife at sa aming lahat. Kita-kits ng muli bukas po. Oh. Sa aming AJ, shout out. Karoke, may naamoy ako kay BBM at Sara. Mag-ingat ka, Ma'am Lisa. Patay ta. Ikaw naman sa amin. Ha, parang naamoy ko din. Fiona Garim Galaw ulit, oh. Wala na akong tiwala kay Marcos Jr. Weak nga talaga. O, yun. Hindi magkakaalaman, Fiona. Pag dumating yung warrant of arrest ng ICC, kung titignan natin, ha? Di ba, malapit naman na, di ba? Magkakaalaman na. Alejandro Bidad, shout out. Karox, halimbawa itanong ni President BBM kay Saramaw kung anong masasabi mo sa panlalait ang tatay mo sa akin. Sagot ni Saramaw, 100%. No comment, buwisit o kinaw. Pwede. User ulit, oh. Hindi ko alam kung anti-Marcos ka rin, Karoke. Anong anti-Marcos? Lenny ako. Siyaw. Sumagot si Cassandra Daisy, user, anti-corrupt kaming lahat dito sa vlog na ito. Kasama ka sa pinaglalaban namin, asshole. Wag kasi kayong ba, itong, may mga user na matino, may mga user na tanga, eh, di ba? Joel Molina, shout out, ah. Nandaya nga sila, ayaw mabubulgar ng taong bayan. Sabay silang mawalan ng pwesto sa gobyerno. Oh. Sumagot si Ming, oh. Correct. Ngayon din si 3J Show po, nag-reply siya. Ha? Alam naman natin yan, pero andyan na yan. Unahin muna natin ang imminent danger, which is no other than Duterte. For now. Yan muna ang pagtutuunan natin ng pansin. Importanteng mawala sa landas natin ang mga dudes via ICC. Kahit nandaya si BBM, let's put it aside for the meanwhile. For the meantime, dahil itong digong na ito, ang kaaway ng bansa, hindi lang ng mga Marcos. O, diba? Ang problema, 3J Shop, ayan na naman nga, hindi raw siya makikioperate. Anong masasabi mo dyan? Ha? Cassandra Daisy na naman. 100%. Bakit may man... 100%. Bakit may man in the middle na computer na hindi sinasabi sa mga Pilipino? O, diba? Robacad. Welcome to the club. Robacad. Ha?
para ka ring mga DD shit na basta naniwala na walang evidence. Naniwala ka rin sa mga katangahan ni Glenn Chong. Pare-parehas lang naman kayong mga gunggong. Ito gago to, nakapasok to. Hindi ko madelete to, hindi kasi akin to eh. Hindi ka na ulit makakaano ha, gunggong ka, robakad ka. Robakad, bugok. User ulit oh. Ha? Bahala ka ba? Bahala ka ba? PBBM, talagang weak leader ka. Takot ka sa mga Duterte, ewan ko sa'yo. Oh, yun. Jaime Villapando, shout out. Nawawala ako sa katinuan sa'yo, BBM. Ewan ko sa'yo. Bugok. Mainit ang ulo ni Jaime Villapando. Sumagot si 3J Siopo. Hayaan mo muna si BBM. Tingnan mo. Di ko nga siya tinatawag na president eh. Pero andyan na siya sa pwesto. Kailangan nating tulungan. Hindi lang si BBM. Kundi ang buong bansa na mawala sa ating landas ang kaaway ng kabutihan. Kabutihan. Walang iba kundi ang Davao King. O, diba? Joaquin Mesa Jr. shout out ah. Those ruled by fear and intimidation. PBBM by love and tolerance. It's why threat and disrespect continue to rain on him from Davao. Sumagot si 3J Shop ulit to. That's what I'm saying. Fear ang ini-instill ni Digong sa mga Pilipino. Sabi nga, fear is the mind killer. Once pinaandar natin ang fear sa isip natin, it will consume us. At wala na tayong pag-asang hinaharap. Totoo. Yan pa rin. 3J Shop ulit. Gusto ko yung Davao. Magandang rename yan. Kuha ko agad. Diba? Ray Ramoso, welcome to the club. Ang sobrang bait at sobrang tanga, sir, gabuhok lang ang diferensya. Galing mo ah. Welcome to the club, Ray Ramoso. Parang ano yan eh. Yung genius, ang malipis pa sa hibla ng buhok, ang pagitan sa baliw, no? Parang kagaya to si Harry Roque, si Glenn Chong, ayan, tignan mo, sobrang genius nila, parang may sapak na, di ba? Oh, ganoon eh. Oh, kaya mas mabuti pa hindi ka masyado matalino eh. Oh, Chupista po na ulit ako. Kuya Rox, good evening po. Hindi po totoong mabait si PBBM, baka may sikretong sila na hindi natin alam. Bakit nung eleksyon nahuli siya sa na camera, inalis ang braso niya sa kumakaway sa kanya. Wag mo nang katakutan kung ano man yung sikreto ninyo. Matakot ka kung ano ang mangyayari sa bansa natin. Good night po, kuya. At sa mga ka-warriors. Good night, Chopista Bunao. Marami po to. Jaime Villapando dito. Now it comes from the horse mouth that there was indeed an agreement with Xi Jinping regarding the presence of BRP Sierra Madre at Ayungin Shoal, which Duterte doesn't know where is Shoal is. At tinatawag niyang Alunan Shoal. Is it not plain stupidity? Yan ang pinagmamalaki niyang lawyer siya. Bobo na lawyer. Mainitang ulo talaga ni Jaime Villapando. Sumagot na si 3J Siopo. Tawa-tawa siya. Mismong China na nga ang nag-confirm kasi para hindi sila sisihin ng mga tao. Aba si Digong ang nag-initiate na di aayusin ang
BRP, hindi naman hiniling ng China. Washing hands, hand washing ang China dito. Pilipinas, patuloy ang may kasalanan. Tulad nga ng sabi ni Roque, o diba? Ay. Ha? Johnny B. Good, shout out Nang gabi ka, Roque, itong BBM is trying to be good president. Kaya lang, nagiging weak president siya dahil kahit anong gawin nitong mga Duterte, ay hindi niya pa rin ito makontra-kontra. Kunwari, medyo pupunahin niya si Digong pero wala siyang ginagawa. Kasi nga, may utang na loob siya dito. Dahil wala siya sa pwesto ngayon kung hindi dahil kay Digong. Yan ang hirap kay BBM. Hawak pa rin siya sa liig ng mga Duterte. Yun, sinasabi ko, Johnny B. Good. Kaya pag hindi niya binigay, hindi siya naki-operate sa ICC, pagdating ng warrant of arrest, mag-iiba na ako ng content. Promise. Oo. Gahanap na ako ibang content. Ginagago tayo nito si His Excellency. Oo. Saan ka nakakita ng presidenteng ganyan? Si Haber. Wala naman siyang kasalanan. Puprotektohan mo. Crimes against humanity kaso. International Criminal Court. Baka ecstasy ka talaga, hindi ka excellency. Joe Flores, my friend, shout out. Kumusta na si Rox? Laban lang habang meron pang hininga at nakakaulam pa rin ng asin at mantika. Patay tayo. Ano ba galing, friend Joe? Si 3JC of sumagot, hello Mr. Joe Flores. I haven't heard from you. Ano bang pinagkakaabalahan natin, ha? Sumagot si Prenjo. Nahanap ko yung true love ko. Yung magmamahal sa akin ng wagas, hindi katulad ng pagmamahalan nila Bonjing at Sara na plastikan. Gusto ko kagaya ng pagmamahal ni Harry Roque sa China. Everlasting till death do us part. Patay tayo dyan. Abala kasi ako sa career charge. Abala kasi ako sa career change ko. Pinag-iisipan ko talaga maging poverty porn vlogger katulad ni PB na nag-a-apprentice na akong maging bading. Si Joe ulit to. Just missing with you. Trying to put a smile on your face. I hope you're doing fine. Mas satisfying kasi magpalo sa politics dito kasi mayroon accountability. May pangil ang batas at may nakikita kang resulta. Sa Pinas, it's like a waste of time. Patay tayo dyan. Sinabi mo pa. Kaya ngayon nga, sabi ko, pag ito si His Excellency hindi nakikooperate sa ICC, ayoko na mag-vlog. Magpapalit na ako ng papalit ako content. Pasensya na po, niloloko lang tayo, di ba? Gahanap ako ng magandang content. Yung masaya naman. Chupisto Bunao ulit to. Hindi totoong may bayad kami. Ayan, Chupisto Bunao. Hindi totoong may bayad kami. Ako nga, ni Singkong Duling, wala akong bayad kay Kuya Roque. Pero kahit wala akong bayad, talo agad. Talo. Aga namang tinityaga niyang basahin. Talaga namang tinatyaga niyang basahin. Ay, sumagot si 3JC Opo. Tawa-tawa si Rox, mayaman ka pala. May pambayad ka ng mga commenters mo according to user. Pabarger ka nga. Hindi ako nagbabayad ko, no? Sabi ni user, hindi ko raw binabasa. Ang binabasa ko lang daw yung mga nagbabayad. Yung kagago. Di ang dami ko, di sana. Baka meron na akong Land Cruiser. Sa dami ng binabasa ko, kung nagbabayad kayo lahat, okay na, Japan user.
Huwag kang bugok. Hindi na kita babasahin talaga pagka katangahan naman yung comment mo, ha? Kinasala ko to. Ha? Johnny Alacadén, shout out. Duwag si PBBM sa mga Duterte. Kahit na minumura na siya, tahimik lang. Alam na ng buong mundo yung mga ginawa ni Digong sa'yo. Alam na ng buong mundo, sabi. Sandra Daisy, shout out, ha. Sabi niya, hindi santo si Mr. Marcos Jr. Ngayon mo lang alam na gentleman agreement, tagal-tagal nang pinag-uusapan yan. Wala ka pa rin ginagawa sa mga Duterte. Baka naman busy ka sa pagpapayaman gamit ng mga cronies. Magtatatlo ka ng taon. Wala ka pa rin naipapakulong na Duterte. Patay tayo dyan. Puproteksyon ng pangaraw, di ba? Sandra Daisy ulit, Hindi mahuli kailanman si Kibuloy, Tevez at Duterte. Hindi yan ang priority niya. Uunahin niya ang magpayaman. Kaya mga bumoto sa mga Marcos Duterte, bagay lang kayong magdusa. Hanggang tuyo at suka pa rin ang pagkain natin. Patay tayo dyan. Joe Flores ulit, Huwag na tayong magtaka. Huwag na tayong magtaka. Padyang kay Banjing Bonjing President. Gusto kong leader ay yung magdideklara ng digmaan sa China kasi act of war yung pagsakop nila sa Scarborough Show. Huwag matakot, lalo na tayo ang nasa tama. Suportado tayo ng world community. Buti pa yung mga ibang lahi sa Rox. Holy war kaagad. Kahit magkaubusan na. Kurbaga pinapasok ng bahay mo. Ginagahasa ang anak mo. Ayos lang sa'yo. Ayos lang ba yun? As a leader, gawin mo ang lahat para maitama ang mali. O, diba? Yun pa rin, Joe. Kaya nahanap kita, friend Joe, Buti nandito ka na naman, Johnny Alacadén ulit. Si Rox, baka naman may malalim na pinagsamahan si BBM at Sara. Sobrang lalim. Baka si Ma'am Lisa, isa na din ata. Si Ma'am Lisa, isa na din anti-PBM. Patay tayo dyan. Sandra Daisy ulit, Sige mga DDS, bantayan ninyo si Marcos Jr. Baka may magic din pagtago ng kayamanan. Ted, shout out Ted, Sabi niya, ngayon hayag na ang katrayduran ni Duterte pagkatapos i-booking ng China sa secret deal nila. Hindi niya na mapagsisinungalingan ito. Dapat managot na itong Rodrigo Duterte sa kanyang mga kapalpakan. Kaya Digong, huwag ka nang magmalinis. Ikaw naman BBM, mangagat ka paminsan-minsan kundi sa sarili mo ay mangagat ka para sa bayan. Pwede ba? Patunayan mong PBBM ka nga. Galit si Ted. Halos galit lahat, Marilo Pabianak, shout out, Good evening po tayo sa mga sinasabi niya. Only one thing is important po tayo. Title as President. Sinabi naman po niya yan sa interview na kaya siya tumakbo para sa survival ng family niya. Kaya sige lang, magdadakda kayo dyan. Hanggang magsawa kayo, basta ako ang nasa trono. Pero tama po kayo, lahat ng sobra di maganda. Mahina ba siya sa pakiramdam? Hay, nako, natutulog ba sa pansitan, tay? God bless po, tay, at sa mga ka-warriors. Sa lumihan natutulog na. Joe Flores ulit, Si Rox, popcorn time dito kasi bukas na ang
Hush payment criminal trial ni Donald Trump. Pwede na siyang dalhin sa presinto. Talo siya sa civil rape case at magbabayad siya ng $85 million. Talo din siya sa New York sa real estate scamming operation niya. Penalize siya ng $465 million. Patay pa. This time, Sir Rox, hindi monetary kundi jail term ang hinaharap. Ano na ngayon mga Donald Trump fans? Hindi nagwawagi ang kasamaan. Patay tayo dyan. Uy! Si Digong! Donald Trump daw siya. Oo. Sana magkita sila. Kung saan man kukulungin niya si Donald Trump, di ba? Tayo si Digong wala matino, no? Pati pagpili ng kakampi talagang ewan ko. Pero mataas daw pinag-aralan niya. Oo. Sa sobrang taas ang pinag-aralan ito si Digong, mataas din ang krimen na hinaharap niya. International Criminal Court, ibang klase ka, Digong. At ibang klase ang kaso mo, crimes against humanity, Digong. Talagang mataas ang pinag-aralan mo, pati asulto mo mataas din, ano. His Excellency. Ikaw din. Elizabeth Iscari, shout out. Good evening, Sir Rox. Dapat na talagang kumilos itong BBM at delikado na ang mga nangyayari sa ating bansa. Total, booking na may secret agreement na ginawa itong Digong na ito. Akala mo talaga siya ang may-ari ng ating bansa. Ang kapal ng mukha. Dapat kasuhan itong Digong na ito at pagbayaran niya ang pagtatraidor niyang ginawa. Totoo, wala Ewan natin, ang gulo, no? Rodelia Alpilor, shout out Oo nga, Sir Rox, di mo maintindihan si BBM. Masyado na siyang binabalahura. Ang sarap kumbagin para lang magalit ng tuluyan sa mga Duterte na yan. Diyos me, Sir Rox. Ala na siya sa pwesto. Bakit ganyan pa rin asta niya? Sobrang nang ginagawa niya sa gobyernong ito. Abangan natin, Sir Rox, ang paghahamon niya kay BBM. Yan lang, Sir Rox. Salamat at ingat. God bless you and your family. God bless, Rodelia Alpilor. Ted ulit, Uy, malapit na tayo mag-isang oras, May dila nga si BBM pero ayaw gamitin kay Duterte. Piyado may ipinapakain si Digong kay BBM. Kaya kahit tadyakan siya ni Digong, mabait pa rin. Patay tayo dyan. Elizabeth Iscari ulit, Masyadong malambot talaga itong BBM na ito, Sir Rox. Isipin nyo, pati itong si Sara, hanip at nagbubudlag-bulagan ito sa mga no comments niya sa West Philippine Sea. At pinagtatanggol pa niya ang Sara na ito. Ay, weak leader talaga ang BBM na ito. Pinagmumura na at halos pinapahiya na siya ni Digong na ito. Tameme pa rin siya. Yun nga, di ba? Anong klase, di ba? Si Ted ulit, Ay, kaya siguro hindi magawang magalit si BBM kay Sara kahit pinababagsak na ni Sara ang kanyang gobyerno ay dahil parte siya ng kabinete. Pero ang totoo, under Saya niya Saya ni Sara. Sumagot ulit si 3J Siopo. Sa akin palagay talagang pinapakita ni BBM na hindi niya kinakalaban ng mga dudes para kunwari kampi na rin si BBM. Pero di nila alam si BBM pailalim ang banat. May tinitimbang siguro si BBM pero hindi siya engot para hindi siya maamoy ang balak ni Sara na maging presidente. Hindi papayagan niya ni BBM dahil pag nangyari yan, katapusan ng Marcos dahil di na magngingiming ipakulong at kunin ang kayamanan ng mga Marcos. Diba? Totoo yan. Jaime Villapando ulit, Maganda tayo ng maraming popcorn para panoorin sina Dolphy Panelo at Panchito Roque.
Sumagot na naman si TJ Siopo, wag naman please. Matinong tao si Pidol at Panchito. Kihoror na mga ma-compare si Panelo at Roque sa mga batikang komedyante ng Pinas. O, diba? Totoo naman, diba? Rodelia Alpilor ulit, oh. Si Rox, sobrang inggit ni Duterte kay PBBM kasi panay ang biyahe niya. Kasi siya hanggang China siya. Totoo, ah. Ano to? Obserbasyon ko lang kung bakit mabait siya sa mga Duterte. Bukod sa pagiging Andres Disaya niya, sa tingin ko, may gusto ito kay Inday Sara. Shhh! Marites yan. O, sumagot ulit si 3J Shop. Nasuka ako sa sinabi mo. Friend Shervin Sapeda, shout out. Christian Sen, shout out, ah. July 7, Alcantara. Friend Amy Bingson, shout out. Dolor Garcia, shout out sa inyo dyan, sa Italy. Sabi ni Friend Shervin, no? Impong ba siyang Team Tedeli, kumakaway po na may ngiting pagbati po sa lahat po ng Team Rocky Warriors Great. The Great. Si Rock, sa totoo lang po, ibang naamoy ko kung bakit ganyan po kaamo at grabing pagkabait ito pong ating mahal na pinuno. Ano po, dalawang bagay lang po yan, si Rox. Either grabe po talaga ang pagkatakot niya kay Chupaeng, or merong alam na lihim si Chupaeng na kinatatakutan niya na sumisingaw pag todo niya po itong kinalaban. Kasi nakapagtataka lang po talaga si Rox. Ba kulang na lang po ibitin siya dito. Ay ko. Kulang na lang po ibitin siya nito patiwarik at itali sa langgaman at ipakain sa buhaya sa sobra pong panglalait at pamamahiya at pangmamaliit po sa kanya. Aba si Rox, nasa kamay niya pong lahat para tumiklop ang kalaban. Wala pong sinasanto at sinisino ang tuko ng Davao. Hindi po masamang maging duwag at maging mabait, pero depende po sa kalaban. Tatawa ako sa ito talaga, Deli, kaya kinakatay ka na nga po ng buhay. Ngingisi at super cool ka lang. Buong mundo po ay nakamasid sa inyo, mahal na sir. Bawal po ang petik-petik bago ka tuluyang maisahan ng matinik na si Chupaeng. Baka po isang umaga, pagising ninyo, siya na po ulit ang nakaupo at pakuya-kuya-kuy dyan sa iyo pong makapangyarihan at mahiwagang upuan. The ball is in your hand, Mr. President. Be man enough and stand up in behalf of all Filipinos na lumalaban po at naninindigan po sa tama. Gising-gising po tayo, sir, before it's too late. Ang kalaban mo po mas wais pa sa maraming big time. Ang kalaban mo po wais at maraming big time na galamay. Kapag ikaw po tutulog-tulog, sir, sa kangkungan po tayo lahat pupulutin. Sadyang napakasakit, Kuya Eddie. Yun lang. Ay, Tia Deli. To. Jun Lagon, my friend, shout out. Good morning, Manong Roque. Tama po si BBM sa pagsabing it takes two to tango. Isang tanga. No. Isang tanga, yung kasalukuyang presidente, at isang gago, yung nakalimpating na. Kompleto. Kompleto na ang dancing duo ng Pilipinas. Nasasayaw ng tango.
Alam niyo itong sa lahat ng pastor to, bigat ng sense of humor na ito, itong kaibigan ko na to. Sa totoo lang, pag nag-uusap po kami ni Pastor June 360, ni June Lagon, inaabot po kami, wala akong steer to. Inaabot po kami ng kulang-kulang 2 oras. Oo. Tawanan ho kami ng tawanan. Pero topic ko namin about politics din. Kuminsan about religion. Oo, ganyan. Oo. Eto. 40. Welcome to the club. It is called calculated aggression with civility. Dapat ganyan ang isang pinuno. Malawak ang pangunawa sa lahat ng sitwasyon. Lahat ng bansa nagbabantay sa kilos at pananalita mo. Digong is the victim of his own clumsy behavior. Look at what happened. He became the puppet of China and compromised siya. Nadamay ang bansa natin. Kala niya ang Pilipinas ay parang Davao lang. My goodness. Totoo. Ginawa niya ng Davao yung Pilipinas di ba? Pero naniniwala ako kay Las Cañas at saka kay Senator Trillanes na itong si Digong na ito Davao Mafia to. Nahawakan yung dati Davao lang. Ang maganda, nahawakan niya yung buong Pilipinas. Kaya kay His Excellency kung paano niya ito tatapusin. Gaya sinabi ng Atty. Enzo, di ba? Alberto Olaer, shout out Pero ano kaya ang magkamali si Digong Duterte, murahin niya si Satanas. Baka bigla siyang manigas. Sa tingin ko parang may Alzheimer na yata, Karoke. Wala yan. Ga-arti-artiyan lang yan. Effective naman, di ba? 40 ulit Pag presidente ka na, ibang label mo. Bakit ka magigibalahuran sa mga kritiko mo? Just work, serve the people. You have only 6 years in office. Wala ka ng time. Diyan sa dirty politics na yan. Look what happened sa reaksyon ni PBBM sa secret agreement. Di ba galit siya because yan ang pangkalahatang issue, hindi personal. Huwag kayong ma-frustrate kung hindi nagagalit si BBM sa mga kritiko niya. Kasi parte yan ng demokrasya. He believes his good works will invalidate his critics. Sumagot si Cassandra Decio. Kaya duda sa kanya ang European Union. Yun nga Arena Binido Abinyon. Shout out. Pandaraya at adik ang hawak ni Digong na alas ni Marcos. Pandaraya at adik ang hawak ni Digong na alas kay Marcos. Bernardo Chansing, shout out. Walang aksyon na gagawin si BBM. Gusto niyang close pa rin siya kay Digonggong. Sobrang bilib niya kay Digonggong. Gawin mo na ang ninanais mong maging president at gawin na ang nararapat sa animal na Digonggong. Mainit ang ulo ni Bernardo. Bernardo Chansing ulit Gunggong ka rin BBM. Hindi ka dapat nagpangulo. Kung ang nais mo lang ay makabalik sa palasyo at hindi ang pananagutan sa bansa, resign ka na lang. BBM, puro ka lang ngiwi at pakyut. Alam din ng mga tao na dinaya lang ang eleksyon, kasabwat ang Comelec na binayaran ni BBM at Digonggong. Patay tayo dyan. May alam si
Bernardo, parang Bernardo Chansing, oh. Sa tingin ko, walang magandang magagawa sa West Philippine Sea ang gunggong na BBM. Importante lang sa kanila ay ipakita na kaya nilang makabalik sa palasyo. Umanda na sa susunod na kabanata na gagawin ng mga mamamayan sa mga kilos at gagawin ni BBM as President ng Pilipinas. Iba na ang sitwasyon ngayon kumpara sa panahon ng tatay niyang Kuray. Galit si Bernardo Chansing kay BBM. Ronnie Calderon. Ito. Ronnie Calderon. Ikaw naman, sabi niya, huwag mong sabihan yang kay BBM na takot siya. Alam mo naman na likas na mabait siya dahil sa tamang disiplina ni Apo lakay Marcos. Ayaw lang niya ng trouble at problema. Pwede niyang ayusin ni BBM ang may diplomasya para masolve yan. Huwag mong lagyan ng negative si BBM. Sinabi ko bang talaga ito? Tatandaan ko ito. Ronnie Calderon. Hindi lang kita ulit babasahin na bawal tanga rito ka ako na. Dahil ako sinabing takot. Parang takot ka ako. Ito talaga. Sumagot tuloy si Cassandra Daisy sa'yo. Sinaktan na China ang mga Coast Guard natin. No comment ka pa rin, BP Sara. BBM, presidente ka ng mga Pilipino at hindi caregiver ni Inday Sara. Inday China. Yun. Umayos ka, Ronnie Calderon. Pag nakita ka naman, tapos ganyan na ang comment mo, di ba basahin? Buburahin na kita agad, erase. Ganun. Wala akong tiyaga sa tanga eh. Benny Reyes, shout out Ayaw lang ibaba level ni BBM sa pagkabastos ni Digong Tae. Armando Cabrera. Game of Unity, sabi niya. Onofre Jara, shout out PBBM, di mo ba nakikitang malinaw ang pangyayari? Turuan mga dugago ng ABC, Aguinaldo Bonifacio Crame, para matuto mga yan. Al-Olalia, shout out Tulad ng mga na-comment ko na, may hawak pang alas ang mga dutae, kaya tinitimbang pa niya ang sitwasyon. Posibleng iniisip ni BBM na damay silang lahat na dating unit teams. Pag sa bibig mismo ni Duterte at Fiona ang ginawa nilang maniobra last 2022 election at maging mas magulo ang pamumuno niya. Good day sa Rox at Ka-Warriors. God bless. God bless, Al-Olalia. DJ Shop ulit Sir Rox, alam mo kaya hindi sinasagot ni Justice Carpio si Diggs hindi pwedeng bumaba sa ghetto level ang isang dating Chief Justice. My goodness, naging presidente nga si Diggs, but the worst of all, president naman. Totoo, the worst president yan. Di walang achievement for the country na masasabi nating good job, kundi kabaliktaran, kahirapan, kabastusan, hatayan. Yan ang ginawa niyang during his term. But Justice Carpio is matino, kagalang-galang, may prinsipyo, educated, hindi man lang naabot ni Diggs ang naabot ni Justice Carpio. Totoo. Pero wala siya sinabi kay Diggs, Justice Carpio, wala. Kala mo si Diggs lang ang isipin mo. May kaso sa ICC pa, International Criminal Court pa. Mabigat yung presidente na yan, si Diggs. Mabigat yan. Misael, shout out Si Apo Bleng Bleng, tulad din ni Ate Aimee, ay mga loyalista yan sa Team Unity Teams. Kaya kahit na sinasampal na sa muka, ayaw pa rin ilaglag si Duterte sa ICC.
nagtitiis na lang si Bleng Bleng kaysa naman iabot ang kamay sa nananahimik ng oposisyong Lenny. Marami ng tamang galaw si Bleng Bleng tulad ng mga issue tungkol sa West Philippine Sea. Pero mawawala din yan pagka makabalik na ang mga dutae. Mga kabayan, mag-ingat sa susunod na eleksyon. Ang tingin ko po wala pa rin malinaw na direksyon ang Pilipinas. Malabo pa rin po. Totoo yan, Misael. Mamalat ako, kakainin ng malamig. 3J show ulit. Sir Rox, itong secret deal ni Diggs sa China is the last straw that breaks the camel's back. Ika nga sa Ingles, ibig sabihin, dumating na tayo sa sukdulan. Ito ay maliwanag na maliwanag pa sa sikat ng araw kung ano ang ginawa ni Diggs sa bayang Pilipinas. Nanood ka ba dun sa sa Malibog Rally dun sa Davao? Sumisigaw pa rin yung mga tanga, Duterte, Duterte. Grabe dun, napanood mo ba, friend 3J Shop, Si Renchong, si Harry Roque, si Alvarez, grabe, nagkaanon sila ng revolusyon, no? Kinawa, diba, no? Pero, sabi ni His Excellency, hindi ko siya tinuturing na kaaway. Patay tayo dyan. Tingnan to. Kumbaga sa usapan ganito, pinangako ni Diggs na hindi aayusin ang BRP. Hindi magdadala ng kagamitan para maayos ang BRP. So, hanggang masira na tuluyang masira ito at pag nagkaganoon, libre na ang Ayungin Shoal sa pagka-occupy sa China. Parang sinabi ni Diggs, sige, pag nasira na yan, bahala na kayo kung ano ang gusto ninyong gawin dyan sa Ayungin Shoal. Ganun nga yun. Arnold po si Diego, shout out. Nakakainis na kabaitan. Totoo. Yannick Ordobes, shout out Weak nga. Weak nga ba? Pinababayaan lang murahin at gumagawa ng kung ano-ano. Ako sa prayer rally. Kuno puro mura ako sa ang ginagawa. Kasamahan na yan ng mga ng matauhan. Kasahan mo na yan at ng matauhan, sabi nitong si Yannick Ordobes. Ramon Valencia. Bossing, minsan gusto ko nang maniwala na may utang na loob talaga si BBM sa mga Duterte. Kaya kahit anong gawin at masasakit na salita ang itapon sa kanya, libre. Kibit balikat lang siya. Totoo, yun nga Ramon Valencia ulit Kung iisa-isahin lang ang ginawa sa kanya ng pamilya Duterte, dapat doon pa lang maalarma na siya. Anong klaseng mga abogado at pamilya ang nakapaligid sa kanya? Parang mga walang pakiramdam. Yun, galit si Ramon. Arlen Tayamnak, shout out Ang magagawa natin ngayon, magantay. Kasi sa sinasabi ni BBM, kampi pa siya sa mga Duterte. BBM, anong kinatatakot mo kay Duterte? Ikaw ang may hawak ng mahiwagang bola. Ano mang gusto mo mangyayari sa mga Duterte, magagawa mo. Gigising ka ata kung may ginagawa na yan sa pamilya mo na malala. Hay, nako. Yun nga Alintayam ulit Yung na user na masama, malamang maka-Duterte yan at gusto niya lang na magpapansin at gusto niyang mainis tayo. Huwag mo nang basahin yan na user na masama, delete mo na lang tay. Gago kasi yan. Nasisira ang magandang samahan ng Rocky Warriors. Totoo yan. Bugok yung user na yan. Ramon Valencia ulit Good morning night, bossing. At sa loving wife mo. At sa lahat ng Rocky Warriors. Reynaldo Gonzales Sabi niya, bakit si BBM
Tapos sasabihin niya, bakit magagalit kaibigan natin sa China? Aba, wala kaming kaibigan sa China, Mr. President. Baka kayo lang. Pag ganyan ng ganyan, mapapasunod mapapasunod na lang ako sa terminology ni Sir Rox na His Ecstasy, Excellency. May rally pa ngayon. Malibog rally. Malibog rally. Maisog. Malibog ba? Maisog diyan. Baka hindi pa, ewan ko kailan yung rally ni Kibulog, yung Malibog rally. Ha? Joel Madrona. Bago to. Ano to? Nagapaniwala kasi kayo sa drama nila. Patay tayo dyan. Yun lang ang mabigat na kinoment mo. Drama ba to lahat? Oy, mission accomplished mga boss. Inaabot tayo ng mahigit isang oras Anyway, sana naging masaya kayo. God bless po, God bless. Baka sabihin mo naman, user, binabayaran ako ng mga nagbabasa ako ng mga binabasa kong comments. Huwag kang tatanga-tanga, user, ha. Merong mga nag-aano sa akin dito, pero nakakausap ko ganyan, pero hindi ko hinihingi. Maliban na kung Pasko, ganyan. Huwag nga kayo, sana nilagay ko dyan yung yung Gcash number ko, kung gago tong user na to, si Raulo. Nagsasaya lang tayo, mga friend. Oo, sa totoo lang. Pero yun nga, ulit-ulit, pag si His Excellency hindi nakiki-operate sa ICC, ayaw ko na. Maghahanap na ako ng bagong content. Ano kaya? Si Boy Tapang kumakain ng bubog. Good night mga boss. Hanggang bukas po. God bless.